na meron siyang allegations na feed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview nyo ako during that period. So, kumbaga, marami siyang gustong sirain. Or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Tuwing, doon may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Tapos tuwing mag-explain yung taga-DPWH, hindi na niya kina-cut off na niya. At makikita niyo dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Alan. Eh, diba, akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building. But apparently, during the hearing, naging takbo is, ito yung conclusion niya, dapat lahat ng sasabihin nyo supports that conclusion. Eh, hindi naman, I think, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari dun sa hearing. Just to be clear, sabi niyo yung violation ni Senator Alan based sa ethics complaint niyo, hindi lang yung name calling. So what else? Yung name calling, and then yung allegation nga, yung binato niya sa akin na I've been feeding the media questions during my radio interviews. Tapos yung the way yung treatment niya din sa mga resource persons na during that. Magtutuloy yung hearing ni Senator Alan on the new Senate building this coming Wednesday. Will you be still attending po? Kung invited pa din ako, I don't know kung babawiin niya. Because diba, I'm not a member of the committee, but may open invitation naman siya during the hearing. So, magpapakita pa rin tayo dun sa hearing. We'll monitor, and then pag nakita ko na meron na naman siyang maling statements, we'll see. Baka I will attend again with you. Di ba kayo nag-worry ba baka magkaroon ng round 2 yung sagutan if bumaba pa kayo ulit at sagutan? I guess, hindi na ako yung that is beyond my control. I am there to attend the hearing, to straight yung, kasi di ba parang yung mga data na binabato niya. So I'm just there to tell the truth about the building. Where is SP in all of these things? May naramdaman na ba natin yung kanyang intervention or presence na sana amicably settled itong issue? Actually, well, personally, hindi pa niya ako kinakausap, but welcome din yung statement niya na parang sinabi niya na tao lang naman din kami, di ba? So, I guess naiintindihan niya yung, dapat naiintindihan niya na since tao lang ako na nasasaktan. Kaya may basis itong pag-fight ko ng ethics. Walang nag-attempt from last Wednesday at today para wala eh. Walang ganun, na kunyari text, na parang relax muna, or usap tayo, how do we fix this? Because at the end of the day, we're a collegial body. Wala pang ganun as of today. Na sana meron para kasi the Senate as an institution nung naka-expose, parang we're washing the thing. Yeah, well, isa din na because at the end of the day, may damage din dun sa institution, di ba? And dapat ayusin yung how do we fix that damage. How does he apologize? Tingnan natin. Depende ko ano yung explanation dun sa apology. Kasi di ba minsan may mga apology na I apologize, but ito yung hindi kasama dun sa apology. But as of now, base sa mga nangyari, ano po nakikita ng possible suspension po ba kapag ganitong ethics? Hindi ko, I'm not familiar, but bahala na si Majority Guard Leader Tolentino to decide on that. But with the course of hearing the ethics complaint, paano magpag-harap ulit kayo ng ethics committee ni Senator Alan? Willing po kayo magharap at mag-usap? Oo naman, kasi at the end of the day, hindi naman talaga kami pwedeng mag-iwasan, di ba? When we go back ng July 22, magkikita kami, wala kami choice kundi magkita pare-pareho when the session opens on July 22. Sorry, pwedeng pa-expound lang. Ano ba, kinausap lang kayo ni Senator Ping prior to the hearing para
usap with Senator Alan? Pwede po Hindi. I approached Senator Piling nung nung nagkaroon ng nung nagkaroon ng changes sa leadership. I approached Sen Ping. So parang pinakiusapan ko siya na kung baka pwede na tayong tatlo yung mag-usap to explain the history of the building. And then what happened po? Nangyari po ba yung... Hindi siya nangyari. Bakit po? Sino... Ah, Did you tell Senator Alan na that day, hindi. Parang si Sen Ping yung pag-schedule. Kasi di ba, parang, alam naman natin na meron kaming issues ni Senator Alan Cayetano. Na in a way, siguro yun din kaya ako nilapitan si Sen Ping. At least, siya yung magiging level-headed pag nagkita kami or pag may mga issues na hindi kami pagkakasundoan during that meeting, at least merong isang Senator Ping Lacson na kumbaga magbibigay sa aming dalawa. Pero hindi natuloy pa. Hindi siya natuloy. Nakapag-skip. Hindi nakapag-skip. Pero ang alam ko, nag-text si Sen Ping kay Senator Alan. And parang hindi ko alam kung ano nangyari. Again, but at the end of the day, nagkaroon ng hearing without that meeting. Kaya, andito na tayo sa ganitong sitwasyon. Ma'am, nakausap niyo po yung mga anak ninyo at napanood ba nila? Ano yung take nila? I don't think na panood nila. So, parang ngayon pa lang, inunahan ko na. Ni-respect nyo? Alam mo, after the 2015,